Ayan guys, update tayo sa ating mga alagang crayfish, no? Ito pala yung aking i-acclimate. Dahil lilipat ko na siya ng lugar. Ito palang male na ito galing sa taas. Yan. Yan dati ang kasama niya. Yan, nangitlog ulit. Pasensya na sa boses ko guys ha. Kaya lilipat ko naman siya ngayon dito sa baba. Yan. Mayroon na dito isang email. Bale sila naman ngayon ang magsasama. Namit natin siya ng 20 minutes. Yan, pwede na 20 to 30. Pwede na yan. Guys, ito pala ay nangitlog ulit, no? Bale, nanggaling siya dito. Kung napapansin nyo guys, ito yung mga krillings niya. Oh. Malalaki na. Nagtago sila sa mga ceramic rings. Yan sila. Nilipat ko siya nung 10-2 ngayong buwan. Kasi na-release na lahat ng mga egg niya. At ito na sila ngayon. Anong lalaki na, oh. Siguro isang linggo pa pwede ko na silang ilipat sa kanilang mga grow out pond. Malaki na eh. Tapos yung mga mother crayfish ng mga ito yun. Yan, nang itlog ulit, no? Ang date ngayon na 16. Nilipat ko siya noong 2. Ngayon 16, so 14 days na itlog ulit. Diba? Uy, may itlog ulit siya, no? Kita ko na kanina. Kaya yung kasama niyang male, nilipat ko sa baba. Itong ina-acclimate ko. Sila naman ang magpapartner ngayon ng female na ito. Ayan, naka-acclimate siya. Hindi pa kasi kumukuha ng isang kumbaga isa pang female kasi wala pang budget sa kanilang. Nag-umpisa muna tayo sa ganito. Palipat-lipat na lang muna tong lalaki natin, no? Kasi nag-uumpisa pa lang naman na-obserbahan natin kung paano sila mamuhay. Sabi ko nga noon, mahirap biglayin. Ito yung malaki to eh. Sana hindi sila mag-aaway, pero kunting depress lang naman. Guys, ito pala ang aking mga krillings. Yan, lalaki na. Kung pinapakain ko pala ay PO1, no? PO1 lang. Ito mo nang pwede rin ipakain. Saka na lang yung mga ibang pwede rin ipakain kasi baka mabigla naman sila. Pero pwede rin sakali. Sanay kasi sila sa PO1 lang muna. Iba-iba palang sizes nila, no? May malalaki, maliliit. Pero pag lumaki na sila, diyan na natin gagawin yung sizing, no? Dilipat yung iba. Malalaki yung hindi magkaka-size, dilipat naman yung maliliit. Yung tinatawag na sizing. Kung napapansin nyo guys, nagbi-build up na yung ammonia, no? Kailangan ko na magpalit ng yan, ammonia yan. Yan, tawag yan. Mula na hindi. Ano ba tawag dito? Basta yun na yan. Nagbibuild up yung ammonia. Pag sobrang dami niya yan, kailangan nyo na magpalit guys kasi naging toxic yan sa ating mga alaga. At saka pala guys, no? Yung PVC pipes na ito, dati kasi ano lang to eh. Didos. Ngayon pinalitan ko ng 3 inches. Kasi pag halimbawa na nagkadikit sila, minsan kasi nagdidikit sila sa isang tubo lang eh. At least pag ganyan, pwede silang
magkalikutan dyan, no? Hindi tulad nung DDoS na PVC, masikip. Siguro, tingin ko kasi hindi sila komportable, lalo pag close na sila, no? Ito ngayon, hindi ko alam kung ano, no? Siguro gagamit na lang ako na, no? Flip tab ba? Tama. Pasensya na sa voice ko, guys, ha? Galing kasi kami sa biyahe. Galing kami ng Baguio. Kaya ito nangyari sa boses ko. Sila. Pag dumami pa ng dumami, gagawin ko dito ay ano rin, mga gamit kong breeders din tomato. Nakapansin nyo rin na medyo madumi na. Pero okay pa naman, no? Gusto nila yung ganitong environment. Dati nga pala nilagyan ko ng mosquito net, no? Medyo malaki na sila. Kaya medyo tinanggalan ko na. Binawasan ko. Para lumakas yung flow ng tubig niya dito. Ayan. Kasi minsan bumabara. Madumi. Yung ginawa ko, binawasan ko na, no? Hindi naman na sila kasya dyan, malalaki na. Tapos, sponge filter pala, hindi ko na ginagamit, no? Kasi masyado na maraming oxygen, sobra-sobra na. Pwede na yan kasi malakas naman ang flow ng tubig na to, eh. At kamustahin natin yung ating acclimate. Uy, ayan. Sana mag-mate din sila nito, no? Yung female na to. Masyadong bully kasi ito, kaya nilipat ko. Sana hindi sila mag-away nito. Sana. Tapos, naglagay pala ako ng kangkong. Tapos, titres din yung nilagay ko na PVC, no? Parang sakali magdikit sila, hindi sila masisikipan. Ito pala yung aking DIY na filtration. Hindi ko pa nalagyan ng halaman. Kasi bagong lagay ko po lang. Nasira kasi kaya inayos ko. Yan siya, 2 chamber yan. Okay na siya. Dati kasi mataas to, no? Ito, may hook dyan na nakaganyan, na medyo mataas. Kaya medyo nahirapan yung tubig. Ang ginawa ko, dinikitan ko na lang ng ganang plastic para bumaba ng konti. Yung tube niya andito na, dati kasi andito. Then bumaba na ng konti. Medyo okay na yung flow ng tubig sa baba. Ayan, kahit paano, dagdag oxygen din. Yan pa. At sana soon maging okay ulit yung pangitlog nito, no? Maging successful yung pag-hatch niya tulad nung una niyang pisa sa mga itlog niya na ito. Ayan sila. So hanggang dito na lang, guys, ang aking update sa aking mga alaga. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Ingat sa lahat.